Si Green. Iba pala ang pangalan. Iba pala yung isa kayo. Matagal ka nang... Ay, Ano na po, 1 year, 2 months. Nagkapuntal ba na ko pang buhay? wow, ang layo mo, kuya! May family ka na, kuya. Si Mrs. anong trabaho? Full house life. Diba? Iba talaga kapag kasama mo din ang mama, no? Suggest talaga yung short-term. Ano, kuya? Suggest talaga sa family or ituro Iba. sa bata. Alam mo, iba talaga. Kasi dito sa bansa natin, kilala naman natin si Jesus, diba? Pero iba yung personal na kilala mo. Ikaw, kunyari, kilala lang kita kasi ikaw yung rider ko. Pero iba yung may personal. Pagkasama tayo, halimbawa sa bahay, parang gano'n. Parang gano'n. And a lot of us dito, diba? Parang kilala lang natin siya. Pero iba pag personal. Pero ikaw ba, kuya, kamusta kung i-rate mo yung relationship mo kay God? Kung ako yung tatanungin mo, 8 to 10. Bakit? Bakit? Bakit hindi perfect? Kasi una, kaya hindi siya perfect, hindi ako nagtitimpa. Pero, kaya ako siya sinabi 8, nasa pusong titip ko siya eh. Kung baga, alam ko yung tama, alam ko yung mali. Every time, nagdadasal naman. Talagang, kung baga, hindi ko lang masyadong yung pagsisimpa. Pero totoo, kuya, alam mo, pagdating naman natin sa langit, hindi naman titignan ni Lord, il naka-perfect attendance ka ba? Diba? Kasi it's really about a personal relationship with God. Sobrang mahal tayo ni God. Na yun nga, alam naman natin na bumabasa dito, iligtas na tayo sa mga kasalanan. Kasi tama ka, hindi ka perfect. Diba? Kahit gano'n mo i-try maging mabait, mahirap maging mabait. Isa rin yun. Kumbaga, na-fail talaga natin sila. Pero dun papasok nito. Pero kailangan, on our part, kailangan natin mag-ask. Kumbaga, tanggapin sa bilang Panginoon at tagapag. Sa akin talagang ako hindi ako pala simpa pero trust ako kay God. That's good. At iba pag may relationship ka with God, kasi makikita mo siya kung gano'n siya ka at work. Kasi pwede namang wala kang relationship with God. Diba? Ako doon ko nakita na parang kaya pala maganda rin na mas makilala natin siya. Kasi kung hindi mo kilala yung tao, hindi mo sa ita-trust, hindi mo sa susundin. Diba? Hindi mo kunyari tayong dalawa. Hindi naman pwedeng best friend agad. Best friend agad, diba? Hindi ba kailangan natin siyempre kumain sa labas, parang ganyan, magkakilala, maging magkausap, bago mo mapagkatawalaan, diba? Yeah. Pero naman ito, tinatanong ko ito sa sige. Malaking kasalanan dahil talagang hindi ako nag-serve. Hindi ako nagsisimpa. Ako, kuya, ang natutunan ko dyan, unang-una, ang pinaka-important sa atin, pag tinignan yung standard ni Lord, ang standard niya, walang kasalanan. So pag tinignan niya tayo, sabi sa Bible, sinungaling ka lang, kasalanan na yun. And for sure, ikaw ba nagsinungaling ka na? Ako? Siyempre natin. Sabihin ko na sa'yo naman pala ako kaya. Diba? Diba? So, dun palang bagsak na tayo. Nagiging righteous din tayo. Dahil, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. According to the Bible. So, kapag may kasalanan ka, ang deserve natin ay kamatayan. So, kung makikita mo, sa Bible, dalawa raw yan eh. Yung unang type ng kamatayan ay yung physical. Kunyari, huwag naman, di ba? Kunyari, nasagasaan tayo. Patay ka, ang maghihiwalay, katawan mo sa kaluluwa. Ang may second kind of death, spiritual. Okay, paano naman yun? Ang maghihiwalay doon, ikaw kay Lord. Kapag pwedeng buhay ka, pero parang feeling mo ang layo mo kay God. Yun yung mga hindi nagtitiwala or hindi nananalig sa Diyos. Yes. Pero at the same time, kailangan mo syempre i-nurture yun. Sabi mo nga, hindi naman pwedeng overnight. So, kunyari ngayon, sabi mo nga, kilala mo naman si Lord. Pero parang, alam mo lang na malak siya. Pero imagine mo, kuya, kung mas kilalanin mo pa sila. Ano pa yung the way na mas kilala? Ayun, kuya. Una-una is yung prayer. Diba? Sabi mo naman ito-pray ka. Oo. Yung second, yung reading the Bible. So, ikaw ba, kuya? Reading the Bible talaga. Iba eh. Kasi yun yung word niya. Yun yung amazing. Buhay yun. Start ka, kuya. Kahit John, magandang book kasi mas makikilala mo. Sino ba si Jesus? Okay. O, doon yung buhay ni Jesus. Sino siya? Anong ginawa niya? Kasi kuya, pag mas nakilala mo siya, shock sa ito pala. Ito klase ng Bible, tinuwan. Okay lang yan. Alam mo, ang ganda nga ng heart mo, kuya. Kasi din papasok sa sabi mo, attendance church, hindi yun yung basis ba't ka maliligtas. Okay. Diba? Kasi sabi nga rin sa Bible, a lot of people can tell me, Lord, Lord,
parang sinerve kita, ganyan. Pero pwede yung sabihin sa'yo, Lord, ha, hindi kita kilala. Oo. Kasi pag tinignan yung buhay, nagre-reflect ba na mahal si God? Sa gamit ng oras. Oo. Diba? Parang for example, sabi mo nga, pag mahal mo yung tao, gagawan mo ng oras. So something to think about din on you. Paglalaan. Na ako rin, minsan, ako kahit may matagal na akong kumbaga, pinopursue si Lord, napapaisip pa rin ako, parang o nga no, pag tinignan ni Lord yung oras ko, makakita niya ba na pinaprioritize mo siya? Oo. Kasi pwedeng tama ka kuya, parang trust mo si God, pero ang tanong, priority mo ba siya? At iba, mag-iiba lahat. Sabi rin sa Bible, gusto rin kita i-encourage na seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Kasi si Lord yung gumawa sa'yo. Oo. Yun yung gusto ko i-encourage sa'yo na unahin mo si Lord. Yun yung pagdami ng Bible. Yung Bible ba? Sa Bible lang? Iba siyang version. Eto, dito na papasok yung sinasabi mo kuya na ba't importante naging part ng isang church? Yung importance, kasi iba yung may kasama ka. Iba yung natututo ka. Ganito pala to. Ultimately, i-ask mo talaga sila. Parang pray ka specific na, tulungan mo ako, i-lead yung family ko. Diba? Tulungan mo ako mas makilala ka. Mas maging priority ka. Kasi on our own, di talaga natin kaya. Yung pag itinanggap mo sa God, kunyari, after this ride, pwede ka lang mag-pray na parang, Lord, makasalanan ako, hindi ko talaga kaya. Binibigay ko sa'yo yung buhay ko. 100%, walang 90%. Diba? Tulungan mo ako. Ina-accept kita bilang Lord and Savior.